po, DJ Lindsay, hindi ko alam kung ano pa pong kulang sa akin at sa aming pamilya. At para bang hindi magawa ng boyfriend ko na mag-commit sa akin. DJ Lindsay, 29 years old po ako nung nanganak ako sa first baby namin. Ngayon po, 2 na ang anak namin. Magka-live-in po kami ng ilang taon na. Sa tagal po ng relasyon namin, may anak na rin kami. Hindi ko po alam kung bakit ayaw pa rin ng boyfriend ko na magpakasal kaming 2. Sa tuwing nabubuntis po ako, lagi kong sinasabi sa kanya na siguro naman ngayon na meron na tayong dagdag na anak, pwede mo na akong pakasalan. Pero lagi niya pong sinasabi sa akin na masyado daw pong magastos ang kasal. Ang importante daw, walang naglolokohan at sa isa't isa umuuwi. DJ Lindsay, pareho naman po kaming may trabaho. Tapos lumalaki na po yung mga anak namin. Pero ayaw pa rin po niya akong pakasalan. Minsan nga meron pong mass wedding dito po sa amin. Inaya ko na siya. Kasi sa ganong paraan, makakalibre kami o makakatipid kami kung doon kami makakapagpakasal. Pero ang sabi ng boyfriend ko, sa susunod na lang daw. Never ko naman po siyang nakitang nagloko. Sobrang okay naman kami sa mga pamilya namin. Pero alam ko po kasi na napakaraming benefits po on my side kapag kinasal kaming 2. Lalo na para doon sa mga anak namin. Pero hindi ko po talaga siya mapilit-pilit. Ano po bang dapat kong gawin para makasal kaming 2, DJ Lindsay? Alam ko po na engaged ka na. Kaya please, sabihin mo naman po sa akin kung ano pong dapat kong gawin bilang babae para pakasalan po ako ng boyfriend ko. Maraming salamat po. Muli, ako si Myla. At ito ang lihim ng aking liham. Ng liham. Myla! How are you? I hope you're okay. Wait lang, Myla, ha? Ayusin lang natin. Hello, Myla. Hello. Charing-charing lang. Hi, Myla. Thank you so much sa pagsasend in ng story mo dito sa Lihim ng Liham. Oo. Ang oras muna natin sa Buong Kapulungan is 9:17. 17 Cambots. Makaraan po ang alas 9 ng umaga. And welcome to Lihim ng Liham. Ito po ang programang wala kang matututunan. Oo. Pero meron kang mararamdaman. Ow! Hoy, bakit nga ba may mga lalaki na kaya tagal-tagal nang kasama yung mga jowa nila pero parang hindi pa rin naman nakakapag-decide kung ano ba, papakasalan mo ba ako or hindi kita pakakasalan? Mga ganon. Hindi natin alam minsan. Wow. Napaka-undecisive talaga ng mga kalalakihan. Yung mga problema nyo talaga yan. Oo.
di makapag-decide. Yung totoo. Pero joke lang. May mga pagkakataon din kasi, joke lang kasi, oo. May mga pagkakataon kasi na alam mo yung mga lalaki, kahit sila mismo hindi pa sila settled sa mga sarili-sarili nilang buhay. Diba? Pero sige, hingin po natin yung, alam mo yon, opinion ng mga panggapo natin. Ano nga bang masasabi mo tungkol dito sa kwento po ni Myla? Si Myla na halos, yun na lang yung kulang, kasal na lang kasi dalawa na yung kanilang anak. Tapos for some years, magkasama na sila ng kanyang bowa. Pero kahit anong pilit niya sa kanyang jowa na magpakasal na silang dalawa, ayaw pa rin ng kanyang jowa na pakasalan siya. Wow! Hoy, bilang babae, alam mo, syempre nakakaano yan ha, nakaka-disappoint yan ha. Bakit, di ba? Kasi syempre, kahit ang babae naman hindi magarbo yung kasal Basta merong tao na gustong magpakasal sa kanya. May lalaki na, alam mo yun, willing siyang, offeran siya ng marriage. It's more than enough actually. Isang karangalan yan para sa aming mga babae, di ba? Kaso ito nga, itong si Myla at saka yung asawa niya, medyo hindi nga nagkakasundo, di ba? Ano nga bang masasabi mo? Halika na, i-message mo na ako. Facebook.com/EnergyFM 1067. Oo, bago mamaya, ako po yung magsasabi na kung ano bang tingin ko dito. Oo. Hello naman kay Hepe na may pailaw ngayong umaga na to. Hoy Hepe, yung isang ilaw mo namatay na. Pinaglalaban ng ilaw mo dito. Bigla kong yung ilaw, bumigay siya. Talagang sa kalagitnaan ng programa ko Hindi tayo bate itong ilaw na to. Ganyan. Pero yung isa, buhay na buhay pa, in fairness naman. So ano nga bang masasabi mo? Sabi dito ni Arch, there are some people na marriage is just not their thing talaga. Pero nasa inyo din yan If getting married really means that much to you, siguro dapat ma-express mo sa jowa mo how important the institution of marriage is to you. Pero kung hindi siya ready, I think he owes to explain to you why and when he'll be ready. Sana naman po mapagbigyan kanya one of these days. O totoo naman talaga yan. Kasi sabi ko nga may mga tao talaga na sobrang malaking bagay para sa kanila yung marriage o yung pagpapakasal. Pero there are some people nga, tama si Arch, na papel lang yan. It's just a piece of paper. Ang mahalaga, tayong dalawa yung nagmamahalan, hindi tayo naglolokohan, at sa isa't isa tayo umuuwi. Diba? Ilang beses ko na narinig yan. Mahalaga sa'yo ko umuuwi. O parang, hindi ko alam kung matutuwa ako o hindi ako matutuwa kapag narinig ko yan kay Romel. Mahalaga sa'yo ko umuuwi. Parang kasing siya Parang sige, kung meron kang ginagawang kalokohan, baliwalain mo na yung kalokohan kasi sa'yo naman ako umuuwi. Tigilan nyo nga ako, mga lalaki kayo. Mga kabwis. Laki ng problema. Ikaw, Hepe, sinabi mo na ba yan once? Ang mahalaga, sa'yo ko umuuwi? Hindi. Grabe yung pag-iling ni Hepe. Sunod-sunod Oo may pinaglalaban din Diba? Ano masasabi mo dito? Nakakalungkot naman po, DJ Lindsay, bilang isang babae. Gusto natin syempre na tayo po ay samahan ng lalaking mahal na mahal po natin. Kaya sana po pakasalan na po siya kasi may mga anak na rin po sila. Thank you very much. This is Kimberly. Hello po, Kimberly. Totoo naman, may mga anak na nga din sila. Pero ayaw pa din. Pero alam mo, yun lang kasi yung nakikita kong rason kung bakit ayaw kang pakasalan pa. Hindi ko naman sinasabi that it will never happen. Pero hindi ko rin naman alam kung ano bang tumatakbo sa isip ng jowa mo Ano ba yung mga factors why itong mga lalaki na to won't commit to marrying you or marrying us women, 'di ba? Ang nafi-feel ko lang diyan siguro may mga bagay pa siya na gustong gawin, 'di ba? Hindi pa siya totally, alam mo 'yun, fulfilled sa kanyang life, kaya hindi pa siya nagpapakasal. Pero anong fulfillment ang hinahanap mo? Dalawa na nga yung anak ninyong dalawa. Baba, dalawa na nga So ano pa? 'Di ba? Ilang taon na rin kayo nagsasama, 'di ba? So para kontrahin yung sinabi ko kanina, malamang sa alamang, kasi kapag ang tao hindi invested, kahit anong gawin mo, hindi mo siya mapipilit. Baka may something going on pa din itong jowa mo, 'di ba, na hindi mo alam. Hindi naman sa pinag-o-overthink kita, pero posible din kasi, 'di ba? Wow! Yun yung isa 'di ba, na baka may something siya or baka hindi pa talaga siya ready na magpakasal. Kasi gusto niya pag nagpakasal kayong dalawa is talagang, alam mo yun, sobrang majestic ng, alam mo yun, ng setting, ganyan, mala Disney princess ka.
May mga lalaking ganyan eh. Kasi si Romel, hepe, alam mo ayaw niya magpakasal kami ng maliitan lang. Maliitan! Ayaw niya ng simplihan na kasal. Oo, sabi ko gusto mo bonggang kasal, baka hindi na tayo maikasal eh. Nakakaloka ka eh. Diba? Pero ayaw niya kasi sabi ko nga sa kanya, kahit simple lang or kahit nga sa civil. Kasi kung ako masusunod, malamang sa alamang ngayon kasal na kami civil. Kasi wala naman akong kaarte-arte sa buhay, Diyos ko. Hindi naman thing sa akin yung magtrahe de boda ako, promise. Hindi talaga, not really my thing. Kaya, siya, yun yung thing niya. Gusto niya magarbo, gusto niya isang beses lang daw kaming ikakasal, gusto niya sa harap ng Diyos. Kasi parang regalo niya daw yun sa akin at sa pamilya ko. Yun daw, ang haba ng buhok ko, bakla. Ay, totoo. Ewan ko kung etos na lang yon, no? Pero katotohanan is baka nagdadalawang isip pa siya, no? Pero baka nga ganun din yung rason ng asawa mo or boyfriend mo, 'di ba? Gusto niya isang beses na lang kayo ikakasal tapos grande na. Kaya ayaw niya magsettle sa small time na kasal lang. Well, di din natin alam, 'di ba? So sana yun yung rason. Oo. Sabi ni Ravicel, baka naman wala pang budget. Oo, baka nga. May mga pride din kasi ang mga lalaki, 'di ba? At ang lalaki kapag may gusto silang bagay, kahit anong mangyari, pag-iipunan nila 'yan. Baka nga is just taking his time, no, para kahit papano mabigyan kanya ng pangarap mong kasal. Hindi naman din natin alam. 'Di ba? So, yan po muna. Maghintay ka lang, 'di ba? Maghintay ka lang. Pero kung talagang, alam mo 'yun, hindi ka mapakali, meron ka namang right to ask him kung ano ba, may plano ka bang pakasalan ako? Para hindi umiikot yung ano ko dito, 'di ba? Para hindi ako paikot-ikot dito. Nagwo-wonder ako kung pakakasalan mo ba ako o hindi. Para lang meron ng sagot sa katanungan ko. Oo. Tanungin mo siya kasi parang you have the right to know the answer to your question. 'Di ba? Kasi babae ka. Tsaka ang tagal nyo na, no? Bakla. Sabi naman ni Lian Antonio, good morning po. Baka hindi pa siya ready magpatali at baka may gusto pa siyang gawin sa buhay niya. Kahit na may mga anak na kayo, di ba? Kaya wag din pilitin kung ayaw. Baka may plano pa siya sa buhay niya at maghintay ka na lang po dapat, ate. Kung mahal ka talaga niyan, darating din yun, di ba? Sa kasalan. Shoutout naman po sa ka-live-in ko na gusto ng magpakasal kami, di ba? Oo. O, diba? Kaso hindi naman po pwede kasi kasal naman po ako sa una. O, darating din yung time ninyong dalawa. O, hold on lang to that promise that you love each other no matter what. Oo. Tingnan natin sa mga susunod na kabanata ng buhay kung maikakasal ba talaga kayo. Kasi kung hindi, siguro panibagong problema na naman yan na kailangan mong intindihin, bakla. Oo. Take it one step at a time. Tingnan mo kung ano mangyayari. Unti-unti lang, ganyan. Tsaka wag ka masyadong naiinip. Para kasi Kuya Jonan Panganiban eh. Para kasi Kuya Jonan ng Antipolo City. Kamusta naman kayo dyan, Kuya Jonan? Oh, di ba si Kuya Jonan, napakasimple lang ng kasal nito. Pero pakak na pakak. Oh. Di ba? Hi kay Ate Tin. Mag-ingat kayo palagi. Oh, this song is for you. Oo. Sana naman mapakali ka na dyan at saka sana maibigay din sa'yo ng boyfriend mo yung pinapangarap mong kasal para masaya tayo sa ating mga buhay. 9:26 on the clock. Here's Whitney Houston with the song You're Still My Man. Para sa'yo, Myla. Enjoy! On the day that you left